Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang hapon dito sa Middle East. Magandang gabi sa atin sa Pilipinas. Gagawa lang po tayo ng ating panibagong reaction video. Actually, medyo na late na ako dito sa pag-reaction na ito. Itong vlog ni Ka-Business tungkol nga dito sa pagsugod, biglang pagsulpot ni Jonathan dito sa bahay nila Ka-Business. Nakasama niyang si Renji. Yung bang sinasabi niyang babalik na siya sa pagtatrabaho muli dito sa Ka-Business house. So bago natin umpisahan mga Ka-Business, mga kapapi, ako po yung nagbabaka sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa aking money reaction and video. At huwag po natin kalimutan din i-supportahan, i-subscribe ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. So proceed na po tayo, At ito nga si Jonathan at magkasama sila ni Renji. Napunta dito sa bahay nila Ka-Business. Ayon nga dito kay Jonathan ay babalik na nga daw siya sa trabaho niya muli dito kay Ka-Business. Kumbaga, ito si Jonathan parang easy lang sa kanya ang lahat ng bagay. Kumbaga, kung naisip niyang ayaw na niya, hindi na niya, aayawan na niya. Kung maisip niyang babalikan niya. May katulad na yan dito sa trabaho niya kay Ka-Business, hindi pa naman umabot ng ilang buwan at ay nagpasya na naman, hindi naman ito papasok. Ngayon, nakapagpasya na naman mulit, papasok na naman daw siya uli, diba? So alam naman po natin yan, ganyan yan talaga siya. So bakit nga ba siya hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Ka-Business upang makapagtrabaho muli dito sa family Ka-Business? Alam naman natin at napanood naman natin na ayon kay Ka-Business ay medyo marami na siyang marami siyang hinahandle ngayon at isa na rin yun ng pagpapagawa niya ng kanyang bahay dito kay Kuya Puto, at nandyan nga sila Kuya Puto sa bahay ni Ka-Business na gumagawa. Diba? So, kumbaga, pina-priority ni Ka-Business nga itong sila Kuya Puto dahil nga may mga pamilya ito at may mga anak na nag-aaral. Diba? Priority rin naman niya sila Jonathan, na alam naman po natin kung gaano po naman kamahal ni Ka-Business itong mag-inang ito. Pero sa ngayon, siguro dapat at ay maintindihan din ni Jonathan na hindi basta-basta baliwalain ang ibinibigay na blessing sa'yo. Diba? Tulad na lang ng binigyan siya ng trabaho ni Ka-Business na hindi naman mabigat, na ayon dito kay Ka-Business mismo, na sinabi ni Ka-Business, sinasahuran ka nga nang wala kang ginagawa. Ang gagawin mo ay maliligo ka lang araw-araw. Yun lang ang pinapagawa sa'yo. Sinasahuran ka ng mahigit 10,000 a month. So saan mo pa kukunin yun at saan ka pa lupalop ng mundo makakakita ng ganun, wala ka namang ginagawa, diba? Pero dito sa side ni Jonathan, naririnig naman po natin, panay pa rin ang reklamo nito, diba? May mga reklamo pa rin siya dito kahit ang ginawa ni Ka-Business sa kanya ay wala na rin talagang ginagawa, kundi ang papaliguin na lang siya ay sinasahuran yun, hindi ba? So ayun na nga, at ay hindi na ito napagbigyan muli, at ayon naman kay Ka-Business, hindi naman yun na talagang hindi na niya bibigyan ng trabaho muli si Jonathan. Ito ay mayroon lang talaga siyang pinagbigyan din ng mga tao na para tulong na rin ito kay Kuya Puto, na alam naman natin na itong si Kuya Puto ay matagal nang nagtatrabaho dito bilang kalpentero ni Ka-Business, hindi ba? So hindi naman natin pwede isipin na kumbaga ay initsapuera or hindi binaliwala na ni Ka-Business itong sila Jonathan. Ay hindi naman, kasi hindi naman po sa ganun na ang nasa isip ng iba ay talagang
hindi na nila talaga bibigyan. Wala namang sinabing na sinasabing si ka-business na talagang hindi na niya pababalikin o hindi niya nabibigyan ng trabaho. Na yun pa naman dito kay ka-business. Kung sakasakaling malinaw o mga nakapag-isip-isip ka na, pwede ka namang bumalik dito at mag-usap tayo. Hindi ba? Yun naman ang binigay na binitiwan niyang salita dito kay Jonathan. So kung para sa akin o mga ka-business, mga kapapi, maganda rin yung punto na yun na gano'n, na hindi mo nang pinagbigyan yan si Jonathan kasi nga alam naman po natin, no, pagbigyan mo man yan o hindi, at marami pa rin siyang sinasabi na nabanggit pa rin yan ni ka-business doon. Ayon kay ka-business, yun daw o yudang ibinigay ni ka-business kila Jonathan, at na-vlog pa yon ni Latin King Buddy at ni nitong si Renji, na ang pagrereklamo ni Jonathan o paninira nila dito kay ka-business, na ayon sa kanya wala nga daw delata, walang kape, walang asukal lang nakalagay doon. So para bang kasing nakaka-insulto, ano, kahit naman siguro sinong tumutulong, kung ganun ay tinulungan mo na nga, naghahanap pa o nagrereklamo pa, sinisiraan ka pa, hindi ba? So medyo may punto rin doon talaga si ka-business, na dapat kung tinutulungan ka, hindi yun sisiraan mo yung isang taong tumutulong sa'yo. Kung ano yung naiabot sa'yo, magpasalamat ka. Hindi ba? Yun na rin ang sinasabi ni ka-business dito kay Jonathan. So, ang sagot pa naman ni Jonathan dito ay siya pa yung nagmamalaki. Ano? Totoo lang naman daw yung sinasabi niya. Ay, ipalagay na natin na hindi nalagay nila ka-business doon yung ibang grocery. At nakalimutan nilang ilagay. Pwede naman yung kahit papaano magpapasalamat ka dahil kahit papaano may nagbigay sa'yo, di ba? Pero itong si Jonathan, hindi. Instead na magpasalamat siya, nanira pa siya, siniraan niya ng hustong-husto si ka-business. Di mo naman itong si Jonathan, ano? Ayan, tuloy nawalan ka ng trabaho. At dito naman tungkol sa trabaho na ibinigay sa kanya ni ka-business, hindi naman totally na si ka-business ang nagtanggal sa kanya dito. Mismo sarili niya ang umalis doon sa trabahong ibinibigay sa kanya ni ka-business. Diba? Kumbaga, ang nasa isip kasi ni Jonathan, okay lang. Parang sa kanya ganun. Okay lang, aalis ako, pwede naman akong bumalik anytime. Anytime gusto niyang umalis, anytime gusto na rin niyang bumalik. Parang ganun lang sa kanya, easy lang lahat. Diba? Kumbaga, itong si Jonathan, kung ano yung gusto niya, dapat siyang masunod. Diba? Hindi niya iniisip yung taong tumulong sa kanya, binigyan siya ng ganong trabaho, ganyong tulong na blessing na yun, ay para umangat siya, para at least hindi na siya hihingi kung kanino. Mayroon na siyang trabaho at pwede na niyang gastusin o tustusan ang nanay niya sa binigay sa kanya ng sahod ni ka-business. Kasi alam niyo mga ka-business, mga kapapi, ano, sa sahod ni Jonathan na yun, ay kumbaga, sahod talaga ng ano, yung normal na nagtatrabaho talaga, hindi ba? Dahil nga siguro sa awa ni ka-business ay binigyan siya ng trabaho ganun kahit wala siyang ginagawa. Para lang siguro ipakita kay Jonathan na talagang kailangan niyang kumilos, kailangan niyang may trabaho para maintindihan niya na yung pera hindi basta-bastang dadamputin kung saan-saan. At gusto din siguro ni ka-business na ipaintindi kay Jonathan na walang kung sino mang tao ang forever tutulong sa iyo o forever magbibigay sa iyo ng laging pera. Laging gusto mo na, kumbaga, pupunta ka doon, hihingi ka ng pera, magpo-produce agad. Hindi sa lahat ng oras mayroong ganon. Ayun, di ba? Kasi kaya nga binigyan siya ng trabaho ni ka-business para maintindihan ni Jonathan ang buhay, na hindi basta-basta pinupulot sa kanya yung pera kung hindi mo pinaghihirapan. So, pero dito kasi sa kanya, para kasing easy lang, no? Kasi, napanood naman natin ang sinabi niyang, hindi na daw siya papasok, ayaw niya nang pumasok. Hindi ba? Tapos bigla na naman nagdesisyon, papasok na siya. Para ba kasing niloloko niya yung taong tumutulong sa kanya. Di ba?
kung hindi ba naman niya niloloko yun, di ba? Alam na niya yun na talagang hindi basta-basta ang magbigay ang isang tao magbigay ng trabaho sa lalong-lalo na ganun kalaki yung sweldo. Di ba? Pero wala sa kanya yun. Kumbaga itong si Jonathan, ang nasa isip kasi niya, okay lang, pwede ko naman silang paikutin sa palad ko. Kasi ginusto niyang ayaw niya nang magpumasok. Hindi na siya pumasok tapos ginusto na naman niyang babalik siya. Babalik na naman siya. Para bang naglalaro lang, hindi ba? So, ayun na nga at hindi nga na ito pinayagan pa ni ka-business pumasok sa kanyang trabaho uli. Para sa akin, maganda na rin yun para maturuan siya ng leksyon ng gano'n na hindi ang trabaho binibigyan ng importansya, hindi yung binabaliwala. Maganda na rin yun para ma-realize niya at least naipakita naman sa kanya o na ibigay naman sa kanya ni ka-business na mayroon talaga siyang trabaho dito kay ka-business. Yun lang nga, siya lang nga talaga ang gumawa ng pamamaraan para mapuno o ma-realize nitong si ka-business na talagang kahit bigyan pa siya uli ng trabaho ay siguro ganun din ang gagawin niya uli kung ayaw na naman niya, di ba? So para sa akin mas maganda na yung ganun na hindi siya bibigyan ng trabaho ni ka-business o hindi na siya binabalik para at least maintindihan niya ang buhay, hindi ba, na hindi lahat ng panahon na kung ano yung gusto niya gagawin niya at siya yung masusunod. Kasi itong style ni Jonathan para ba kasing siya ang masunod sa lahat ng gusto niya, hindi ba? Kasi yun na nga din ang sinasabi sinasabi ni ka-business na para ba kasing nasanay na itong si Jonathan na mayroon siyang iniikutan na hinihingian ng tulong. Kumbaga baliwala na sa kanya kung magtatrabaho siya o hindi kasi may inaasahan na siyang tutulong sa kanya kasi nakita naman natin kumbaga kung pupunta doon kila LB at saka kay Power Ranger, hindi naman nila na hindi inaayawan at talagang pinoproduce nila ang dapat nilang ibigay talaga kay Jonathan. Kumbaga parang na-spoil na ito si Jonathan sa mga ginagawa nila, di ba? Hindi naman itong paninira sa kanila pero yung nakikita lang natin na yung realidad, yung real talk natin na nakikita natin na ganon. Kasi dito kay ka-business, tinuturuan niya si Jonathan kung paano ang pera, hindi napupulot yung pera o hindi mo dapat asahan sa ibang tao yung perang bigay sa'yo. Dapat pagpaguran mo talaga. Pagtatrabahuan mo para magkaroon ka ng pera. Di ba mga ka-business, mga kapapi? So, ngayon, ganito na nga yung nangyari. Ay, paano na lang, di ba? Alam naman natin na sa tulong ni ka-business na yan, binigyan siya ng trabaho. Malaking tulong yun sa kanilang dalawang mag-ina. Kung sakaling talagang tinino ni Jonathan yung trabahong ibinigay ni ka-business, saan pa ba naman sa klaseng taong tulad ni Jonathan? Saan siya makakahanap na mabibigyan siya ng 10,000 sahod sa isang buwan? Diba? Na wala namang alam. Panay ang reklamo, panay panira ng tao. Pero kinonsider pa rin yun ni ka-business. Kumbaga, pinahintulutan pa rin ni ka-business na ganun. Binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Ayun nga mga ka-business, sa pag-uunawa at pagmamahal, pag-iintindi ni ka-business kay Jonathan, alang-alang man lang sa kanyang nanay, ay nandun pa rin ang malasakit ni ka-business. Binigyan pa rin siya ng ganong trabaho na wala ngang ginagawa. Diba? Ayon dito kay Mr. Ka-business na ang ganda nga ng buhay mo sinasahuran ka, dito sa akin na wala ka namang ginagawa kundi ang maligo lamang, hindi ba? So saan pa siya makakuha ng ganun? Ikutin man niya yung buong mundo o yung buong Maynila, hindi siya makakahanap ng trabahong ganun na walang ginagawa pero sinasahuran, di ba?
saan ka makakahanap do ba sa ganon? Siguro itong si Jonathan, inisip niya ay easy lang sa akin yun, babalik, hindi na ako papasok. Tapos pagkatapos nito papasok ako, tatanggap at tatanggapin pa rin naman ako ni kuya. Yun ang lagi niyang iniisip kasi nga kumbaga andon na sa kanya yung para bang ano siya sa sarili niya, yung bang ano yung tawag doon sa Tagalog, yung bang kumpiyansa siya sa sarili niya na talagang kahit anong gawin niya ay tatanggapin at tatanggapin pa rin siya ni ka-business, di ba? Hindi niya naiisip na walang nagbibigay ng trabaho tulad ng ibinigay ni ka-business maliban kay ka-business lamang. Pero hindi pa rin niya ito binigyan ng halaga. Ang ugali kasi ni Jonathan ay wala siyang acceptance sa kanyang sarili, di ba? Hindi niya kasi ina-accept lahat ng kung ano yung dapat niyang gawin, kung anong ikakabuti sa kanilang dalawa ng nanay niya. Ayun ang wala sa taong tulad ni Jonathan, ay hindi marunong umaccept ng ano yung realidad ng buhay. Kasi ang kanila kasi okay lang, mabuhay ako ng ganito, mabuhay ako sa lansangan, okay lang na mabuhay naman ako, hindi naman ako mamamatay kung sa lansangan ako titira. Hindi, kumbaga wala siyang pangarap sa buhay niya, wala siya isip niya yung mag-iiba o mayroon pa palang kahinatnan ng aking buhay. Mayroon pa palang pagbabago. Yun ang wala kay Jonathan, ang acceptance niya sa sarili niya. Yun. Sa bagay nung sinasabi nila, paano naman siya magkaroon ng acceptance sa sarili niya? Wala naman siyang alam. Illiterate naman siya, o hindi naman niya alam kung ano yung patutunguhan kung sakaling magkaroon ka ng trabaho, ano yung gaganda ba ang buhay mo, hindi po natin masasabi yung ganon, di ba? Kasi marunong naman po siya magsalita, di ba? Marunong nga siyang manira ng tao, marunong nga siyang gumawa ng kwento, marunong nga siya gumawa ng kwentong kasinungalingan. So paano natin masasabi hindi siya marunong, hindi niya alam kung anong i-acceptance sa buhay? Yun lang kasi yung mga taong talagang itong si Jonathan, hindi natin masasabing walang isip. May isip ito, mataas ang pride. Akala mo kung sino, akala mo kasi siya ng pinakamagaling tao sa buong mundo, itong pangingisip ni Jonathan. So mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang po ang ating reaction video sa hindi pagtanggap muli ni ka-business kay Jonathan sa trabaho niya. Ayan tuloy, nga ka Jonathan, wala ka ng trabaho ngayon, di ba? So sorry po for the late upload at late sa aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe, share at likes and comments na ang aking reaction video ito. At maraming salamat po sa nag-subscribe, sa aking mga bagong subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutan i-subscribe Ka-Business Official Papa Dins TV at Ka-Business Family at ang Siyam na Kagwang. Huwag po natin kaligtaan din po suportahan. Siyam na Kagwang yan. At ang nag-iisang kaibigan ni Papa Dins TV, si Papa Sundot TV, at ang kasamahan kong magigiting na reactor, nangunguna si Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplis Channel, Kalingap Turak, Pelsi Katangay, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi, may Allah bless us all. Bye-bye po. Birabanat lang tayo mga ka-business. See you again. Bye-bye.